Good morning. Ngayong umaga naman, iayos ko itong pag-iihaw ng yung inihaw ng talong. Gagawin kong tortang talong. Lalagyan ko ng itlog at iluluto ko rin yung binabat kong pork barbecue. Yan, sabihin ko yung sangkap na nilagay ko sa pork barbecue. Hopefully, nakapokus tong itong GoPro ko. Ginamitan ko ng head strap ng GoPro. Ganito lang kadali. Inihaw ko muna sa air fryer. Tapos nilagay ko muna sa rep kasi hindi ko naman maluluto kaagad. Yan. Ganyan lang. Alisin yung balat. Tapos magbabati tayo ng itlog. Kung ilan yung inihaw ko. Kalahati lang to. Yung kalahati, pinrito ko kasi malaki talong. Tapos yung kalahati ang mabuto. Kaya hinihiwa ko pa sa hati iyon. Tapos ginagamitan ko ng kutsara pagka aalisin yung buto. Kahit konti lang matira, piniprito ko yun. O kaya pinananog ko sa sinigang na buto-buto. Kaya ginikisa ko sa bawang, sibuyas na may oyster sauce, konting suka, saka konting asukal na pula. Pwede rin kayo maglagay ng konting patak ng pamintang durog sa talong. Niipon ko lalo na pagka magulang yung talong. Niipon ko yung buto. Nilalabas ko para maarawan. Tapos pagka time na tapos ng winter, magtatanim na. Ganon. Teka. Minsan naglalagay ako dito ng mga sobrang napkin. Panghunas para hindi matipid sa tubig. Mahal din kasi ang tubig. Every other month, 175. Inaabot ng tubig dito, $175. Yan. Kaya kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para mapanood nyo yung mga old videos. Ngayon, ito sa Island Pacific ko nabili. Pwede rin yung mga patis na yari sa galunggong. Masarap din. Meron kasing ibang patis na may makikita kayong buong asin. Kakatakot kainin yun. Kaya makakaroon kayo ng operation sa bato, sa kidney. Mga ganyan lang kakonti. Kaya nga sabi sa picture, kapiyangot. A pinch of magic sarap because it has MSG. Mababasa nyo yun. Kailangan nyo ng magnifying lens. Yung mga sangkap na nilalagay nito may SMG. Ang ibig sabihin ng MSG, ano yan? Betchen. Ajinomoto. Pag nasobra kayo Ajinomoto, mawalan kayo ng ganang kumain. Mawalan panlasa. Iba naman, cause din daw ng contributing factors ng cause ng cancer. Yan, pag nasobra kayo, lahat na sobra. Mga discoloration ng mga kawali, kardero, cooking pot, pag may discoloration, naalis ko naman ng kulong tubig na may katas ng lemon kahit ngayong overripe or medyo bulok-bulok na. Ang balat ng lemon. Hindi ko tinatapon yun, nagpapakulo ko. Minsan naman, pag sobrang dami ng lemon ko, ini-squeeze ko. Nalagay ko sa freezer, tapos i-defrost ko. Tapos pag may nakita akong cooking pot na may discoloration, pinakukuloan ko para maalis yung rainbow color na ma-stainless. Kahit yung mga sunog na inihaw, nagkukos din ng cancer. Ngayon, ito, talong, pagtutorta nito, ganito.
iwain nyo muna kasi hindi masyadong naihaw sa air fryer. Hindi ko kasi natututukan minsan yung pagbabantay. Basta mainit-init pa, tinitin ako. Kasi pag nasunog naman yung talong. Pero kung maiihaw pa ng bahagya sana to, mas malambot. Kasi piprituhin naman yan, kaya maluluto na rin yan. Yan, tingnan nyo. Kalahati lang yan ng talong, mahahaba kasi at malalaki talong dito sa Amerika. Inaalis ko talaga yung kalahati niyan na sabi ko nga, pinrito ko. Kasi inaalis ko ang buto talaga. Mahirap, hindi pa kasi ako na-operahan sa appendicitis. Pag mga yung kasing mga buto, lahat ng kahit yung sobrang kain ng maasim, pag naipon yan sa kidney, later on, nabubuo na parang asin. Kaya minsan nahirapan sa pag-ihaw, madugo sa pag-ihi, nagkakaroon ng bato sa bato. Kaya naoperahan. Minsan nakukuha ng cranberry juice. Ngayon, itong hahaluin ko. Ang mga sahog ko dito, toyo, konting toyo, ketchup, konting suka, tatlong dinikdik na bawang, maliliit na hiwa ng luya, konting sibuyas. Ayan. Nilagyan ko ng perin sauce, konting patak. Ayan. Pakukuluan ko yan. Tapos slow cooking. Nilagyan ko rin ng hiniwang siling labuyo para medyo maasim-asim siya. Ayan. Minarinate ko ng 2 araw. Ngayon pakukuluan ko siya. Tapos slightly fry. Okay? Gusto nyo bang mapanood? Pag biglang nag-off kasi konti na lang ng battery ng medyo makapal na bahagya yung gagamitin kong pangpakulo. Ayan. Dito. May kasamang taba yan kasi pag pinirito naman yan, aalisin ko yung oil. Ayan. Tapos yung dito ko luluto yung talong. Ay, lalagyan niya ng takip. Kailangan ayusin ko na tong cabinet. Gulo na. Tapos maglalagay ako ng mantika. Paglagay ng mantika, pagka ganoon, gamit ko canola oil. Kasi 1 teaspoon, 1 tablespoon niya, may potassium na kaagad kayo. Kaya kagaya niya, pag na-over, balik. Kaya matipid sa kuryente. Matipid sa mantika. Tapos gagamitan ko siya ng daliri. Hugas muna ako. Ayan. Hugas muna. Habitual cleaning of hands. Washing of hands. Kasi minsan, mga kontaminadong nahawakan nyo. Init ko lang yan. Ganyan. Bago ko sindihan kasi para hindi ako mapaso. Ilalagay ko na yan. Tapos sisindihan ko na siya. Ayan. Tapos lalagay ko na ito dito. Ngayon, mga gamit ko sa paglilinis. Ito.
Hindi ko tinatapon yung mga lalagyan ng sibuyas. Tataktak nyo lang ganyan, lalagay nyo doon. Yung mga ganun ang gamit ko, kaya mabilis. Kasi pag ganun ang gamit, hindi siya nag-absorb ng mga mikrobyo. Nadadry siya kaagad kasi net. Ito naman dyan, meron akong basurahan para sa nabubulok. Dyan. Minsan sinasama namin yan sa compost. Yan, maglalagay na ako ng lalagyan ng iluluto ko sa kanin. Kasi pag nagluto ako, lalagyan ko ng wet paper towel. Yan na lang natira. Ito, lagay ko dito para makita nyo. Nabibili itong lalagyan ng paper towel. Tapos, hiwain yung ganyan. Nilalagyan ko ng tubig. Yung kanin. Para magmukhang lasang. Para magmukha siyang bagong luto. Yan. So, medyo marami kong walking exercise dito sa kusina. Yan. Kaya mabuting-ting. Ito naman, pakikita ko sa inyo itong favorite na nilalagay ko sa pag nagtitimpla ako ng kape. Matagal na kasi ito, hindi ko napansin. Pakikita ko lang sa inyo para may idea kayo. Minsan titingnan nyo rin yung loob. May anay na pala. Buti nakita ko may itim. Expired na yun. Kaya, itapon na yan sayang. Pero hindi ko pa pala pwedeng itapon para alam ko yung bibiling ko next time kasi masarap yan. Nabibili sa mga tindahan dito. Yan. Para akong paste. Yan, kung meron kayong ganito, brush, madali lang. Dinidisinfect ko to ng pure detergent with Clorox. Siyempre gagamit kayo ng gloves. Every time na gagamit ka Clorox, gagamit kayo ng gloves para hindi magsugat ang mga kamay nyo. Ganyan, hinaano ko pa yan ng gamit sa kusina. Ngayon, ito kulo na. Kasi nararamdaman ko na init. Ito naman, open ko. Baka mag-overflow. Ngayon, ito, pwedeng ilagay ito na sabay-sabay. Saka na lang hihiwain. Pwede nyo rin gamitan ng breadcrumbs. Pwede nyo rin lagyan ng konting pamintang durog. Pag maginaw kasi, pag nilagyan ng pamintang durog, medyo nawawala ang pagkaginaw. Pero sa mga may sakit sa puso, hindi na pwede masyadong gamit ng pamintang buo, pamintang durog. Kasi babara lang sa puso nila yan. Hindi sila pinagpapawisan. Kaya iwasan na yung paggamit ng mga ganun. Pamintang durog at pamintang buo sa mga may edad. Mahihirapang huminga pag pala inom pa ng gamot at hindi nahati yung gamot sa kalahati, babalalak sa puso. Kaya ako kasi alam na experience ko nang mahirapan akong huminga sa pag-inom ng tablet. Hindi kasi ako nasabihan na hatiin yung tablet. Ang laki ng tablet. Ako talagang nahirapan akong huminga nung umiyak sa Philippines noong 2017 or 2018. Baka 2017. Minom ako ng antibiotic. Nilagay pa sa ano. Ito, 3 minutes lang to. Lalagay dyan. 3 minutes. Tira kasi yung isa namin microwave. Sa paglilinis ng microwave, hindi ito binabasa. Yan, hindi yan binabasa.
Yun lang ilalim sa kanyang plato. Pag binasa niya, masisira. Kasi meron niyang nilalagay na plastic. Kagaya nito, pagka may mga ulam kayo na iinit, para hindi siya nadudumihan. Hindi nadudumihan yung loob. Yan. Pagka kasi nadumihan yung loob, siyempre ang tendency lilinisin. Pero pagka nabasa yung ilalim ng mga ito, pag nabasa yan, masisira. At minsan siguro natalsikan nung ginamit ng anak ko, ayan, bumigay. Medyo hindi eksperto si BC. Kaya, basta naluto yan, pag kayo lang pinagkakain, para mabilis ang trabaho. Kasi mga pinagaganda pagka pambenta. Okay? Ganun. Kailangan kasi mabilis. Pag mabilis ang natapos ang trabaho, mas mahaba ang pahinga. Eh, yung ibang mga tamad na kasambahay, gutom, kailangan masipag. Kasi ang nagbabantay, nakakakita ng mga ginagawa natin, yung Diyos. Pagka tatamad-tamad, huwag daw pakainin tamad. O niya, lalo kayong magagalit sa akin. Pero yun ang nakasulat sa Bible. Oh, don't feed the hungry. Ayan, hindi ko na ito tatapusin. Basta be sure to subscribe to watch my old and upcoming videos kasi nandun yung marami kayong matututuhang ideas pag pinanood nyo yung aking videos. Yung karamihan nga dati short. Karamihan ng videos ko short kasi wala pa akong masyadong subscribers, kaya puro short. Kasi ang mga vloggers, ang kita lang yan pag may nanonood, syempre. Saka pag may nagsusubscribe. Pagka kasi maraming naiinggit, ayaw nilang tutulungan yung mga kapwa vloggers nila. Kasi sa kanila, okay na yun. Sila nakikita. Kahit nga minsan, pagka pati pag-buloy sa pare, sa simbahan ng Diyos, ayaw rin magkabuloy. Yung iba nga, may iba nilang religion para lang makuha yung puro pera. Ayun, dumadami nalilindol. Bawal din kasi ang magbigay ng tulong, bawal din kasi maghandog na galing sa masamang paraan. Pero pwedeng maghandog kahit sino. Kahit hindi kayo Katoliko, pwede kayong maghandog kung galing sa mabuting paraan. Pero yung mga gumawa ng masama, kaya sila hindi pwedeng maghandog, dapat kagaya ng mga nabalitang corruption ng congressman, senado, kailangan iabot nila tutulong sila sa mga, balik nila yung pera para magamit ng mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng pindol, mga walang bahay. Kasi yung iba-ibang mga namumuno, mga OF namumuno sa iba-ibang bansa, nagkaloob ng tulong sa Pilipinas noon para sa mga mahihirap. Yun nga yung pera na maraming bilyong pera na ibinigay, tulong yun. Ngayon, ang ginawa ng mga namumuno sa Pilipinas, pinaparte-parte. Kaso yung iba na corrupt. Yun, ang hindi naabot sa mga
kapuspalan na mahihirap. Ngayon, siyempre, dapat maibalik yung pera para magamit, magkaroon sila ng bahay, lagayan ng basura para hindi nilalagay yung basura sa likuran ng bahay ng mother ko. Napuno na nung dati kong vlog, konti pa lang. Naging sangkatutak. Siyempre, pagmumula ng napakaraming ahas, nakakuha na nga ng dambuhalan sawa. Maraming cobra, maraming sawa. Dahil sa dami ng basurang nandun, siyempre yung katas nun sementeryo, katas ng basura doon sa likuran ng bahay ng mother ko, pag babahain sa kanto, nandun pa naman ang McDonald's, Jollibee, Inasal, KFC, Red Ribbon, Goldilocks, Millionaires pa doon, yung mga palengke. Yung katas naman ng mga isda at basura ng mga nabulok na gulay, prutas, naipon naman doon sa bago dumating sa Lulumboy Church. Kaya makikita nyo sa bandang kanan bago kayo pumasok sa simbahan ng Lulumboy, makikita nyo napakaitim ng kanal, naging imbornal. Ngayon, paano nyo maalis yun? Magtulong-tulong na gamitan ng motor pump para higupin yung imbornal, kulay itim na kanal. Sabay nagsisimba kayo na malapit pa naman sa simbahan, may imbornal na kanal doon. Siyempre, mga lamok, mangingitlog, papasok simbahan. Makakagat, magkakagat.